Ang storyang ito ay pinamagatang Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. Episode 6 by Luke. Simulan na natin ang kwento. Hanggang sa nagkasiyahan na kami. Inuman na walang humpay. Masaya ang lahat. Nagkakwentuhan ng mga nangyari sa bakasyon. Tapos, tinanong ni Eva si Ben kung kamusta yung bakasyon niya. At kamusta sila ni Daisy. At kung paano naging sila. Yung totoo, mixed emotions. Nung una kasi, hindi maganda yung bakasyon ko. Tapos, after nun, gumanda naman na yung bakasyon ko. Ang sagot ni Ben. Teka, hindi ko magets eh. Pwedeng paki-explain, dun muna tayo sa hindi maganda. Tapos, tsaka mo ikwento kung paano naging maayos yung bakasyon mo. Ang tugon ni Eva. Tumahimik ang lahat. Nakatutok ang lahat kay Ben. At sa mga sasabihin nito. Kasi, nagbakasyon ako ng maayos. Pero, hindi ko alam kung bakit bigla na lang para akong iniwan sa ere. Kaya tinatanong ko yung sarili ko kung ano ba yung nagawa kong mali. Hindi rin ako nabigyan ng pagkakataong malaman kung bakit. Kasi, iniwan na ako sa ere. Di ba ang sakit-sakit nun? Yung hindi mo alam kung ano yung problema. At kung saan ka nagkamali. Hindi naman ako manghuhula para malaman kung ano yun. Hanggang sa nag-breakdown na si Ben. Binata niya yung bote ng beer na iniinom niya. Bro, kalma ka lang. Huwag kang magbabasag ng bote kasi nakakahiya kay Eva. Birthday pa naman niya. Alam mo, isa ka pa Jacob eh. Kabago-bago mo pa lang. Akala mo sa'yo ng lahat. Ha? Anong sinasabi mo? Bro, first of all, hindi ko alam ang sinasabi mo. Secondly, hindi pa nga tayo ganun magkakilala. Tapos, pagbibintahan mo ako sa mga bagay na yun? Anong problema mo? Nagpang-abot si Ben at Jacob. Hanggang sa pumigitnaan na ang lahat para hindi sila magkasakitan. Habang nagsasalita at naglalabas ng sama ng loob si Ben, nasasaktan ako sa mga oras na yun. Nagigilty ako kasi alam kong kaya siya nagkakaganyan dahil sa akin. Mahal ko si Ben. Naalis ko man siya sa isip ko pero nandito pa din siya sa puso ko. Pero hindi ko rin kayang express yung nararamdaman ko. Kasi naawa ako kay Daisy. Wala siyang alam sa pinaghuhugutan ni Buds. Hindi niya deserve ang masaktan. Kaya nag-decide akong umalis. Sabay sabi ni Ben na, "Ayan! Diyan ka magaling! Ang mang-iwan sa ere." Alam kong confused ang lahat sa binitawang salita ni Ben. Kung meron mang tumatakbo sa isip nila, hindi ko na alam. Gusto ko na lang matapos tong gabing to. Habang naglalakad ako, meron akong narinig na naglalakad papalapit sa akin. "Buds!" Ang sigaw niya. Paglingon ko, si Jacob. Si Jacob na clueless sa mga nangyayari at sa mga sinabi ni Ben. "Buds, saan ka pupunta? Ayos ka lang ba?" "Ha? Oo naman. Okay lang ako." Hindi ko alam kung bakit nagkakaganon si Ben eh. Siguro may naging problema siguro sa isa sa mga tropa.
ang pagkukunwari kong walang alam sa mga nangyari kay Ben. Are you sure? Hindi ka involved doon? Bakit nung nagsasalita si Ben, sa'yo nakatingin ang lahat? Jacob, kung ano man yung iniisip nyo, bahala na kayo. Tuloy-tuloy lang ako sa paglakad nun. Teka buds, tara na. Uwi na tayo. Sabay akbay sa akin ni Jacob. Nakauwi na ako ng mga oras na yun. Pag uwi ko, naligo ko. Sabay diretso sa kwarto. Ang daming pumapasok sa isip ko ng mga oras na yun. Hanggang sa napaiyak na lang din ako sa nangyari at sa sama ng loob ko. Sa mga sinabi ni Ben nung gabing yun. Mga ilang oras na nakatulog ako. Biglang may yumakap sa likod ko. Nagising ako nung pagyakap niya sa akin. Sabi ko sa isip ko noon, si Insan. Worried siguro sa akin to. Insan, ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Sige na, matulog ka na. Sabay bulong sa akin ng, I'm sorry. I love you, buds. Nagulat ako sa mga narinig ko. Paglingon ko, si Ben pala yun. Nakita kong namumugto ang mga mata niya. Ramdam na ramdam ko yung paghingi niya ng tawad sa mga nagawa niya sa birthday ni Eva. Ben? Bakit andito ka? Galit na galit ako ng mga oras na yon. Nasaan si Sam? Paano ka nakapunta rito? Paano ka nakapasok sa kwarto ko? Buds, paghatid kasi namin ni Sam kay Daisy, sumama ako kay Sam para makausap ka. Kahit ngayon lang, Buds. Gusto kong magpaliwanag ka para malaman ko kung bakit mo ako iniwan sa ere. Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Alam mo, umasa ako na magiging maayos tayo. Pagkatapos ng pinagsamahan natin, bakit mo ako iniwan? I need your explanation, Buds. Huwag mo namang ipagkait sa akin yun. Please lang. Maawa ka sa akin. Hindi mo alam yung pinagdaanan ko, Buds. Wala kang alam. Wala kang alam, Buds. Umiiyak na siya habang sinasabi niyang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Hanggang sa manghina siya sa sobrang pag-iyak at paglabas ng sama ng loob niya sa akin. Nang dahil sa kalasingan niya ay kumalma siya at nakatulog habang umiiyak. Awang-awa ako noon kay Ben. Iniwan ko si Ben sa kama at lumabas. Kumuha ako ng towel at pinasa ng tubig para ipangpunas sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, nakita ko natutulog na siya. Pinunasan ko yung mukha ni Ben na sobrang haggard na kakaiyak. At dahil na rin sa kalasingan, mahimbing ang tulog ni Ben noon. Habang pinupunasan ko yung mukha niya, ay lalo akong nagigilty sa sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkahaga noon. Iniwan ko na sa kwarto si Ben para ibalik yung towel sa banyo. Hanggang sa naisipan kong i-check si Sam kung ano na ba yung kalagayan niya. Pagsilip ko, nakita ko si Sam na nakahiga sa kama niya. Pero gising siya.
Nakita niya akong sumilip sa kwarto niya kaya tinawag niya ako. Insan, pasok ka. Pumasok ako sa kwarto niya, tumiga sa tabi niya. Bakit, Insan? Tanong ko. Alam mo, Insan, hindi kita i-judge. Hindi ka rin makakarinig sa akin ng hindi maganda. Alam kong may pinagdadaanan ka. Gets kita. Pinsan kaya kita. Mahal kita, Insan. Kung kailangan mo ng taong maintindihan ka, walang iba yon kundi ako. Tayong dalawang magkasangga dito. Tandaan mo yan, okay? Susuportahan kita sa lahat-lahat ng bagay na gusto mo. Ganyan kita kamahal, Insan. Insan, salamat ha. Tugon ko nun kay Sam. Sus, ayos lang yon. Alam kong mabuti kang tao. At alam ko na lahat ng ginagawa mo ay alam mo. Insan, paano ba nagiging mali ang magmahal? Tanong ko kay Sam noon. Insan, nagiging mali ang magmahal kung hindi mo to kayang panindigan. Yung hindi mo kayang ipagsigawan at tanggapin sa sarili mo na mahal mo siya. Kasi, ano pang silbi ng mahal mo yung isang tao kung hindi mo naman kayang iparamdam yung pagmamahal mo, di ba? Para sa akin, yun ang mali sa pagmamahal. Pagmahal mo kasi, mahal mo. Wala nang bakit. Kasi hindi mo naman yun mararamdaman sa lahat ng taong nakikilala mo. Kusang titibok yan galing sa puso mo. Pagpapaliwanag ni Sam noon. Tama nga si Sam. Ano nga bang mali sa pagmamahal kung ito talaga yung tinitibok ng puso ko? Salamat, Insan ha. So paano? Babalik na ako sa kwarto ko. Matulog ka na. Sige na, Luke. Ayusin mo na yan, Insan. Ramdam kita. Balikan mo na dun si Ben. Kailangan ka niya. Sige, Insan. Salamat. Good night. Paglabas ko ng kwarto ni Sam, pumunta ako sa terrace. Sa taas. Para magmuni-muni. Mag-isip-isip. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na, bakit ba? Bakit ko ba hindi pinaglaban ko ano yung nararamdaman ko? Bakit ba ako naging duwag? Bakit ko sinasayang yung taong nagmamahal sa akin? Oo, tama. Alam ko na yung gagawin ko. Sabay pagbaba ko at tumungo agad sa kwarto para puntahan si Ben habang nakangiti na masarap ang pakiramdam dahil ngayon may express ko na yung nararamdaman para sa kanya. Pagpasok ko ng pinto ay nagulat ako. Wala na dun si Ben. Tumakbo ako sa labas para habulin siya. Ngunit wala siya sa harap ng bahay namin. Bumupas ako ng gate para hanapin siya. Hindi ako sumuko. Hanggang sa kanto, hinahanap ko siya. Lumalakad ako sa mga posibleng lakaran niya. Ang layo ng nilakad ko para hanapin siya. Isang oras na paglalakad pero hindi ko siya nakita. Hanggang sa naglakad na ako pabalik. Para tawagan na lang yung cellphone niya. Para malaman kung nasan siya. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Na sobrang higpit. At sabihin mahal ko siya. Ganun pala, no? Pag gugustuhin mo, kahit pagod na yung katawan mo. Pero yung puso't isip mo nagsasabi na gusto mong gawin yun at susunod ang katawan mo sa mga bagay na gusto nito. Hanggang sa papalapit na ako ng papalapit sa bahay. Meron akong mga nakitang nagtatakbuhang mga lalaki. Bigla na lang akong bumagsak at nawala ng malay.
Okay! Happy Feb-ibig month sa lahat ng mga listeners natin. Isa sa mga natutunan ko sa episode na to ay yung if you love someone, tell them. Forget about the rules. Do not fear rejection. But please be terrified of regret. Yung mga what if sa buhay natin. What if gusto din pala tayo ng taong gusto natin, di ba? You will never know unless you try. Basta, wag tayong susuko hanggat nabubuhay at tumitibok yung puso natin. We still have chance para mahanap yung taong magmamahal sa atin ng totoo. Agree ba kayo doon, guys? Shout out kay Mike Garcia na laging nakikinig from Saudi. Hello sa'yo, bro. At sa mga listeners din natin from Italy and Middle East. At sa lahat-lahat ng OFW all over the world. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo ang notification bell para updated ka sa mga bagong stories natin. And if you want me to narrate your personal experience, isend mo lang yan sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.